Bago magsimula ang kwento, maaari mo bang ibahagi sa amin kung saang lungsod ka nanonood? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe upang patuloy naming maihatid sa iyo ang mas maraming kwentong nagbibigay inspirasyon. Ang umagang iyon ay nagsimula tulad ng karaniwan sa malaking bahay nila Ramon de la Cruz sa isang eksklusibong subdivision sa Alabang. Si Elia, na may simpleng damit pang bahay, ay abala sa kusina mula pa madaling araw. Ang amoy ng mainit na longganisa at kape ay humalo sa amoy ng detergent mula sa nag-ikot na washing machine. Si Elia ay gumagalaw ng mabilis ngunit tahimik. Halos walang ingay. Sa paglipas ng mga taon, natutunan niyang kumilos na parang anino sa sarili niyang tahanan, upang hindi maistorbo ang kapayapaan ng kanyang asawa. Si Ramon. O Mon. Alas 6 ng umaga. Bumaba si Mon mula sa ikalawang palapag. Mukha siyang perpekto. Handa na sa kanyang trabaho bilang executive sa isang malaking kumpanya. Paglabas niya, agad na inilagay ni Elia ang tasa ng mainit na kape at ang plato ng almusal sa lamesa. Umupo si Mon at inabot ang tasa nang hindi man lang tumitingin kay Elia. Medyo mapait ang kape ngayon. Walang emosyon na sabi ni Mon. Nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Pasensya na. Mahal. Akala ko. Tama na ang sukat ko ngayon. Mahina ang boses na sagot ni Elia. Hindi sumagot si Mon. Itinulak lang niya ang plato palayo. At kumain ng ilang subo ng tahimik. Si Elia ay nakatayo lamang malapit sa lamesa. Naghihintay ng anumang order o hiling. Walang dumating. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napakakapal at napakalamig. Matagal na niyang nakalimutan kung kailan sila huling nagbahagi ng almusal na puno ng tawanan. Siguro, 2 o 3 taon na ang nakalipas. Nang magsimulang umuwi ng gabi si Mon at humaba ang kanyang mga business trip. Gising na ba si Zia? Tanong ni Mon nang hindi man lang nag-aangat ng mukha. Mahal. Naliligo na siya. Bababa na rin para mag-almusal. Sabi ni Elia. Maya-maya. Narinig ang maliliit na yapak na bumaba sa hagdan. Si Zia, ang kanilang 7 taong gulang na anak, ay tumakbo palapit sa kanila. Suot ang malinis na uniforme ng kanyang pribadong paaralan. Ang kanyang ngiti ay maliwanag. Taliwas sa malamig na kapaligiran ng umaga. Good morning, Mommy at Daddy. Hinalikan ni Zia si Elia sa pisngi at tumungo kay Mon. Ibaba na rin sa wakas ni Mon ang telepono. At pilit na umiti sa kanyang anak. Good morning, Prinsesa. Tapusin mo ang pagkain mo. Si Daddy ang maghahatid sa iyo sa eskwela. Wow! Sasabay ako kay Daddy. Tuwang-tuwa na bulalas ni Zia. Nakahinga ng maluwag si Elia. Sa harap ni Zia, pinipilit ni Mon na magpakita ng init. Ang maikling oras na ito ng almusal ang tanging oras ng pamilya na mayroon sila. Pagkatapos kumain ni Zia, agad na tumayo si Mon. Kinuha ang kanyang briefcase. Hinalikan si Zia sa noo. At nagtungo sa pintuan. Tulad ng dati, nilampasan niya si Elia na para bang wala ito doon. Walang paalam. Walang halik. Kahit sulyap. Tanging ang ugong ng kanyang mamahaling sasakyan ang lumayo. Ang nag-iwan kay Leia na nag-iisa sa lawak ng kanilang malaking bahay. Ginugol ni Leia ang natitirang bahagi ng umaga sa kanyang gawain. Pagliligpit ng lamesa. Paghugas ng pinggan. Paglalaba. At pag-aayos ng mga silid.
Ginawa niya ang lahat ng may kahusayan. Palagi niyang pinipilit na panatilihing perpekto ang bahay. Iniisip niya na kung ang bahay ay sapat na malinis, kung ang pagkain ay sapat na masarap, kung siya ay sapat na tahimik, baka bumalik ang dating Ramon. Ngunit ang dating Ramon ay tila matagal nang umalis. Tanghali. Sinundo ni Leah si Zia sa paaralan. Ito ang paborito niyang oras ng araw. Gustong-gusto niyang pakinggan si Zia na nagkukwento tungkol sa kanyang mga kaibigan. Sa klase niya sa art. O sa kanyang lunchbox. Mommy. Nakakuha ako ng 5 gold stars mula kay Maam ngayon. Nasagot ko ng tama ang tanong. Masayang hiyaw ni Zia habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Wow! Ang talino talaga ng anak ko. Taimtim na bati ni Leah. Kinurot ang ilong nito. Nang makarating sila sa bahay. Habang tinutulungan ni Leah si Zia na hubarin ang sapatos. Narinig niya ang tunog ng isang motorsiklo na huminto. Sa tapat ng pintuan. Isang courier na nakauniporme ang sumigaw sa pangalan niya. Leah. May package para sa iyo. Napangiti si Leah. Wala siyang in-order na anuman. Lumakad siya patungo sa pinto at tumanggap ng isang malaking. Makapal na kulay kape na envelope, sobre. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang logo lamang ng isang law firm sa kanang sulok sa itaas. Nagsimulang tumibok ng hindi komportable ang puso ni Leah. Sino yan? Mommy. Tanong ni Zia na sumunod sa kanya. Hindi ko alam. Prinsesa. Baka junk mail lang. Magpalit ka na ng damit at manananghalian na tayo. Sabi ni Leah. Sinisikap na panatilihing matatag ang boses. Matapos tumakbo ni Zia sa kanyang kwarto. Umupo si Leah sa sofa sa sala. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang pinupunit niya ang envelope. Sa loob ay isang makapal na tumpok ng mga papel. Ang unang pangungusap sa tuktok na pahina ay nagpahinto sa paghinga ni Leah. Petition for Declaration of Nullity of Marriage. Petisyon para sa deklarasyon ng walang bisa na kasal. Ang mundo ni Leah ay tila tumigil. Umiikot ang kanyang tainga. Muli niyang binasa ang mga salita. Umaasang nagkamali lang ang kanyang mga mata. Nagpetisyon, Ramon de la Cruz. Sinampahan, Leah de la Cruz. Ang dahilan ng kaso. Ang asawa ay lubos na nabigo sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa kasal. Naramdaman ni Leah ang pagkahilo. Nabigo. Inialay niya ang buong buhay niya sa bahay na ito. Tinalikuran niya ang kanyang karera sa kahilingan ni Mon. Inalagaan niya si Zia. Sinisigurado niyang walang mansa ang mga damit ni Mon tuwing umaga. Ano ang ibig niyang sabihin na hinabigo? Nagpatuloy siyang basahin ang mga sumunod na chapter. Lumiit ang kanyang mga mata. Sa mga hiling na ipinipresenta ni Mon. Ang mga hiling ay malupit. Hindi lang diborsyo, annulment, ang hinihingi ni Mon. Kundi hinihiling din niya ang buong custody kay Zia. Na nagpaparatang na si Leah ay emosyonal na hindi matatagdi. At walang kakayahang palakihin ng maayos ang bata. At ang pinakamalaking dagok. Hinihingi niya ang kabuuan ng mga ari-arian nilang mag-asawa. Kasama na ang bahay na tinitirhan nila. Sa argumento na si Leah ay walang naiambag sa pananalapig. At ang lahat ng ari-arian ay nag-iisang resulta ng pagsisikap ni Mon. Bumagsak si Leah. Nanghihina. Sa malamig na sahig na kahoy. Nakalaglag ang mga papel sa paligid niya. Ito pala ang dahilan kung bakit napakalamig ni Mon sa loob ng maraming buwan. Ito ay isang plano na lihim na binalangkas sa likod niya. Bumukas ang pinto sa harap.
Si Mon ay bumalik mula sa trabaho nang hindi inaasahang maaga. Tumayo siya sa pintuan. Nakatingin kay Lea na nakasalampak sa sahig. At pagkatapos ay sa mga nakakalat na papel. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at walang bahid ng pagkakasala. Mahal. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ni Lea. At nagsimula ng umagos ang luha. Hinubad ni Mon ang kanyang sapatos. Tahimik siyang lumapit. Kinakalas ang kanyang tie. Hindi niya ito itinanggi o ipinaliwanag. Ito ay eksaktong binasa mo. Malamig na sabi niya. Ayaw ko nang mamuhay kasama ka. Lea. Nabigo ka. Nabigo ka bilang asawa at bilang ina. Nabigo. Ungol ni Lea na hindi makapaniwala. Inalagaan ko ang bahay na ito at pinalaki si Zia. Inalagaan ang bahay? Tawa ni Mon nang may paghamak. Ang tanging ginawa mo ay gugulin ang pera ko. Kailangan ni Zia ng mas mabuting ina. Isang competent, may kakayahang ina. Hindi ang isang taong umiiyak at nagrereklamo tulad mo. Pero lahat ng ari-arian, ang bahay na ito. At si Zia. Mahal. Hindi mo iyon pwedeng kunin sa akin. Nagsimulang sumigaw si Lea ng hysterical. Yumuko si Mon at tiningnan siya ng matalim. Puno ng galit na hindi pa nakikita ni Lea noon. Kaya ko at gagawin ko. Nakaipon na ng lahat ng ebidensya ang lawyer ko. Wala kang makukuha. Lea, aalis ka sa bahay na ito nang walang ni isang sentimo. Tumayo si Mon at inayos ang kanyang suit. Tumingin siya sa hagdanan. Sinigurado na hindi maririnig ni Zia. At humanda ka. Ngumisi si Mon. Isang nakakakilabot na ngiti na nagpapigil sa dugo ni Lea. Sabi ng lawyer ko, kahit ang sarili mong anak ay magpapatotoo sa korte. Kung gaano ka kawalang kakayahan bilang ina. Nagyelo si Lea sa takot. At ang kanyang puso ay nadurog. Hindi lang gustong makipaghiwalay ni Mon. Kundi gusto niya ring sirain si Lea ng lubusan. Hindi nakatulog si Lea ng gabing iyon. Matapos ang malupit na komprontasyon. Si Mon ay nagretiro sa guest room at ikinadena ang pinto. Na para bang si Lea ay isang banta. Ginugol ni Lea ang gabi sa kwarto ng kanyang anak. Nakaupo sa silya sa tabi ng kama. Pinagmamasdan ang mapayapang mukha ni Zia habang natutulog. Hindi huminto ang kanyang luha. Paano nasabi ni Mon na magpapatotoo si Zia laban sa kanya? Si Zia ang lahat sa kanya. Ano kaya ang sinabi nila sa kanyang maliit na anak? Ang pag-iisip na iyon ang mas nagpahirap sa kanya kaysa sa anumang akusasyon. Kinaumagahan. Kumilos si Mon na parang walang nangyari. Ginising niya si Zia. Inihanda ang uniforme nito. At hinatid dito sa paaralan. Wala siyang sinabi kay Lea. Nang tanungin ni Zia kung bakit namamaga ang mata ni Lea. Walang pakialam na sagot ni Mon. Hindi maganda ang pakiramdam ni Mommy. Prinsesa. Matapos silang umalis, ang tunay na takot ay kumapit kay Lea. Kailangan niyang lumaban. Hindi niya pwedeng isuko si Zia ng ganoon kadali. Kinuha niya ang kanyang telepono. At hinanap ang mga pangalan ng mga kilalang divorce lawyers, abogado para sa annulment, sa Maynila. Ngunit mabilis siyang tinamaan ng malupit na katotohanan. Kailangan ng mga lawyer ng pera, retainer. Consultation fee. Nalaman ni Lea na wala siyang pera. Sa lahat ng taon na ito, binibigyan lang siya ni Mon ng buwanang allowance. Na eksaktong nakabudget para sa groceries at sa mga gastusin sa paaralan ni Zia.
Walang lugar para mag-ipon ng kahit ano. Ang tanging pag-asa niya ay ang kanilang joint account. Ang pinaniniwalaan niyang emergency fund ng pamilya. Nang nanginginig ang mga kamay, binuksan ni Elia ang banking API sa kanyang telepono. Ipinasok niya ang password habang kumakabog ang kanyang puso. Nang lumabas ang balance sa screen, naramdaman ni Elia na nanghina ang kanyang mga binti. 0. Ang account ay walang laman. Hindi ito maaari. Dapat ay may daan-daang libong piso doon. Paulit-ulit na nag-refresh si Elia. Umaasa na system error lamang iyon. Ngunit ang numerong 0 ay nakatitig sa kanya. Binuksan niya ang transaction history. At nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Sa nakalipas na 6 na buwan, sistematikong nagwi-withdraw si Mon ng malalaking halaga ng pera. Inililipat ang mga ito sa ibang account. Na hindi alam ni Elia. Ang huling withdrawal ay ginawa 3 araw lang ang nakalipas. Nag-ubos sa natitirang balanse. Ito ay plinano ni Mon. Hindi lang siya umaalis. Sadyang pinilayan niya si Elia sa pananalapi. Para hindi ito makalaban. Umiyak si Elia sa kawalan ng pag-asa. Paano siya kukuha ng lawyer nang wala siyang ni isang sentimo? Naalala niya ang kanyang mga wedding jewelry. Tumakbo siya sa kanyang kwarto at binuksan ang jewelry box. Ito ay walang laman. Iilan na lamang na imitasyon ang natira. Kinuha rin ni Mon pati ang kanyang mga alaala. Sa kanyang desperasyon, naalala ni Elia ang isang dating kaibigan na nagtatrabaho sa isang ahensya ng tulong legal. Tinawagan niya ito at ikinuwento ang sitwasyon sa pagitan ng pag-iyak. Naawa ang kanyang kaibigan, ngunit wala itong magagawa maliban sa bigyan siya ng isang pangalan. Ang pangalan niya ay Attorney Benitez. Sabi ng kaibigan. May maliit siyang opisina sa ikalawang palapag ng isang lumang commercial center. Hindi siya mahal na lawyer. Pero tapat at masipag siya. Puntahan mo siya. Ipaliwanag mo ang sitwasyon mo. Baka matulungan ka niya. Wala nang ibang pagpipilian si Elia. Sa kaunting pera na natitira sa kanyang purse. Sumakay siya ng taksi at nagtungo sa direksyon na ibinigay ng kanyang kaibigan. Ang opisina ni Attorney Benitez ay eksaktong inilarawan ng kanyang kaibigan. Maliit. Simple. At matatagpuan sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali na may nagbabalat na pintura. Si Attorney Benitez ay isang lalaking may edad. May makapal na salamin at kalmadong tindig. Matyaga niyang pinakinggan ang kwento ni Elia nang hindi sumasabat. Tanging tumango-tango lang at nagtatala. Nang matapos si Elia, bumuntong hininga ng malalim si Attorney Benitez. Magiging mahirap ito. Leah. Sabi niya ng mahina. Ang asawa mo ay inihanda ang lahat ng ito ng napakadetalyado. Hindi lang siya gusto ng annulment. Gusto kanyang sirain. Alam ko. Attorney. Pero wala akong pakialam sa mga ari-arian. Gusto ko lang si Zia. Pakiusap. Tulungan niyo ako. Wala akong pera ngayon. Pero babayaran ko kayo. Hulugan ko kayo. Gagawin ko ang lahat. Desperadong nagmakaawa si Elia. Tiningnan siya ni Attorney Benitez sandali. Hayaan na muna natin ang isyu ng pera. Leah. Ang mahalaga ngayon ay kailangan nating kumilos ng mabilis. Na-file na ang kaso. Kailangan nating maghanda ng tugon agad-agad. Hiniling ni Attorney Benitez kay Leah na maghintay. Umalis siya sa silid. At bumalik pagkatapos ng ilang minuto dala ang isang folder na puno ng mga photocopies. Iyon ang mga dokumento ng kaso na inihain ng panig ni Mon.
Ang lawyer ng asawa mo ay si Attorney Salvador. Kilala siya na matalas at hindi nag-aatubiling gumamit ng masasamang taktika. Matatag na sabi ni Attorney Benitez. Tingnan natin kung anong mga ebidensya ang ipinakita nila. Tumango si Leah. Malakas na tumibok ang kanyang puso. Binuksan ni Attorney Benitez ang folder. Ang unang pahina ay mga litrato. Nagulat si Leah nang makita ang mga litrato ng loob ng kanyang bahay. Mga larawan ng maruruming pinggan na nakatambak sa kusina. Mga larawan ng sala na magulo dahil sa mga laruan. Mga larawan ng maruruming damit na nakatambak sa labahan. Pero hindi ito patas. Protesta ni Leah. Ito ang mga litrato na kinuha niya noong may sakit ako. May mataas akong lagnat sa loob ng 3 araw. At ayaw tumulong ni Mon. Sinadya niya itong kumuha. Leah. Natatakot ako na ito ay minanipula. Para lumabas na ikaw ay isang tamad na taong hindi nagmamantini ng bahay. Sabi ni Attorney Benitez nang may mapait na ekspresyon. Binaliktad nila ang mga sumunod na pahina. Iyon ay mga statement ng credit card. Nakita ni Leah ang listahan ng mga bayarin para sa mamahaling handbags, alahas, at mga hapunan sa mamahaling restaurant, mga bagay na hindi niya binili. Hindi ako yan. Hindi ko binili ang mga bagay na ito. Ito ba ay additional card na nasa pangalan mo? Tanong ni Attorney Benitez. Additional iyon. Simon ang nagmamanage. Sinabi niya sa akin na gamitin ko kung kailangan. Pero madalas niya itong kunin. Sinasabi na nag-exceed na sa limit ang kanyang pangunahing card. Diyos ko. Isinabit niya ako. Naramdaman ni Leah na umikot ang mundo. Napagtanto niya na bawat maliit na kabaitan mula kay Mon ay bahagi pala ng masamang plano niya. At pagkatapos, huminto si Attorney Benitez sa isang makapal na dokumento sa dulo. At ito ang pinaka-nakakasira. Leah. Ano iyon? Attorney. Ito ang patotoo ng isang expert witness. Isang child psychologist. Inabot ni Attorney Benitez ang ulat kay Leah. Binasa niya ito. Ang ulat ay isinulat sa malamig, klinikal na termino. Sinasabi na, ang psychologist ay nagsagawa ng covert observation, lihim na pagmamasid, sa mga interaksyon ni Leah kay Zia. Ang konklusyon ay si Leah ay emosyonal na hindi matatag. Napapabayaan ang pangangailangan ng kanyang anak. At isang nakakapinsalang ina sa psikolohikal na pag-unlad ni Zia. Inirekomenda ng ulat ang buong custody para kay Mon. Para sa mental health ng bata. Wala itong katuturan. Kailan? Kailan ginawa ang observation na ito? Hindi ko nakilala ang isang psychologist. Marahas na nanginginig ang boses ni Leah. Ayon sa ulat na ito, ang observation ay isinagawa sa mga pampublikong lugar. Sa parke, sa mall, at sa pagkuha mo sa iyong anak sa eskwela. Paliwanag ni Attorney Benitez. Nakatitig sa kanya. Napakabaliw niyan. Si Zia ay laging mukhang masaya sa akin. Ito ay defamation. Sino ang psychologist na ito? Binaliktad ni Attorney Benitez ang pabalat ng ulat. Ang pangalan niya ay Valerie, isang Dr. Valerie. Sabi niya, narito ang lahat ng credentials niya. Mukha siyang napaka-profesional at nakakumbinsi. Tiningnan ni Attorney Benitez si Leah ng seryoso. Leah, kilala mo ba ang babaeng ito? Si Valerie. Umiling si Leah ng nalilito. Nagsimulang umagos muli ang kanyang luha. Hindi.
Attorney. Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa siya nakita sa buhay ko. Ang katotohanan ng pamumuhay sa ilalim ng iisang bubong. Kasama ang lalaking nagplano na sirain siya. Ay isang tahimik na impyerno. Hindi umalis si Mon sa bahay. Lumipat lang siya sa guest room. Ang dating mainit na bahay ay ngayon ay tila isang nagielong battlefield. Na may mga emosyonal na landmine na nakatago sa bawat sulok. Kailangang mamuhay ni Lia kasama ang kanyang kaaway. Makita siya tuwing umaga. At magkunwari na normal ang lahat sa harap ni Zia. Ginawa ni Mon ang kanyang estratehiya ng perpekto. Sa harap ng bata, siya ang pinakamahusay na ama sa mundo. Umuuwi siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng maraming buwan. Nagdadala siya ng mamahaling regalo. Isang gabi, umuwi siya na may malaking kahon na mailarawan ng isang cartoon princess. Ito ang bago mong tablet. Zia. Bulalas ni Mon habang niyayakap ang bata. Mas maganda ito kaysa sa luma. May mas magandang kamera at maraming laro na inilagay si Daddy para sa iyo. Nagliwanag ang mga mata ni Zia. Wow! Salamat, Daddy. Si Lia, na nagtitiklop ng labada sa sala, ay napalunok lang. Masakit ang kanyang puso. Alam niya kung ano ang ginagawa ni Mon. Binibili niya ang katapatan ng kanilang anak. Hindi makakalaban si Lia. Wala siyang ni isang sentimo para bilhan si Zia ng kahit ano. Nakita mo, prinsesa. Sabi ni Mon. Nakatingin kay Lia nang may pang-iinsulto habang binubuksan ang bagong tablet. Kapag nakatira ka na kay Daddy mamaya, makakabili ka ng bagong laruan bawat linggo. Hindi tulad ng isang taong marunong lang magtiklop ng damit. Itinigil ni Lia ang paggalaw ng kanyang mga kamay. May buhol sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang insultuhin si Mon. Pero hindi niya magawa sa harap ni Zia. Kung magagalit siya, mapapatunayan lamang niya ang akusasyon ni Mon. Na siya ay emosyonal na hindi matatag. Kaya, nagpatuloy lang si Lia sa pagtiklop ng damit ng tahimik. Nakayuko ang ulo. Hinahayaan ang laso ni Mon na pumuno sa silid. Nagpatuloy ang takot araw-araw. Sistematikong sinisira ni Mon ang otoridad ni Lia bilang ina. Kung si Lia ang naghahanda ng hapunan, papasok si Mon sa kusina. Titikman ang pagkain. At sasabihin sa harap ni Zia. Mahal. Medyo maalat na naman ang sinigang. Ayos lang. Bukas na lang tayo mag-take out. Kung maghahanda si Lia na tulungan si Zia sa homework nito. Sasabihin ni Mon. Ako na. Ang paraan ni Mommy sa pagtuturo ay masyadong komplikado. Malilito ka lang. Naramdaman ni Lia na paliit ng paliit siya. Lalong nagiging hindi nakikita sa sarili niyang tahanan. Nagsimula siyang magduda sa sarili niya. Masama ba talaga siyang magluto? Wala ba talaga siyang kakayahang turuan ang kanyang anak? Napakahusay ni Mon sa pagganap ng kanyang papel. Ginagawa si Lia na mukhang walang kakayahan na babae. Si Zia, na naipit sa gitna, nagsimulang magpakita ng pagkalito. Malinaw na mahal niya ang kanyang ina. Ngunit nasiyahan din siya sa lahat ng atensyon at regalo mula sa kanyang ama. Minsan, kumakapit si Zia kay Lia na para bang naghahanap ng proteksyon. Pero minsan, mukha siyang hindi komportable. Lalo na pagkatapos may ibulong si Mon sa kanya. Isang gabi, hindi makatulog si Lia. Tahimik siyang naglakad patungo sa kwarto ni Zia.
Upang siguraduhin na maayos ang kanyang anak, bahagyan niyang binuksan ang pinto. Si Zia ay mahimbing na natutulog. Sa kanyang desk ay naroon ang bagong tablet na binili ni Mon para sa kanya. Ngunit habang papalapit si Elia upang kumutan si Zia, may nakita siyang kakaiba. Ang maliit na kamay ni Zia ay maihawak na bagay sa ilalim ng unan. Hindi iyon ang paborito niyang teddy bear. Maingat na tiningnan ni Elia. Kumaba ang kanyang puso. Ito ay ang lumang tablet ni Zia. Ang mumurahing may basag-basag na screen sa ilang bahagi. Ang sinasabi ni Elia na huwag nang laruin. Dahil baka masugatan ito ng basag na salamin. Kumunot ang noo ni Elia. Bakit pa rin itinago ni Zia ang basag na tablet na ito? Bakit niya ito itinago sa ilalim ng unan? Gayong ang mas bagong tablet ay nasa desk. Hindi na intindihan ni Elia. Inakala niya na ito ay emosyonal na pagkakapit lamang ng bata sa isang lumang laruan. Hindi niya alam na ang basag na tablet na iyon ay maihawak na sekreto. Nababago sa lahat. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Mas naguguluhan ang isip. Ang kasukdulan ay nangyari pagkatapos ng ilang araw. Naghihintay si Elia kay Zia na bumalik mula sa paaralan. Ipinangako niya kay Zia na magbibake siya ng paborito nitong chocolate cake. Ngunit lumipas ang isang oras pagkatapos ng dismissal. At hindi dumating si Zia. Tumawag si Elia sa paaralan. Sinabi nila sa kanya na sinundo si Zia ni Mon. Nanghina ang puso ni Elia. Walang sinabi sa kanya si Mon. Tinawagan niya si Mon ng maraming beses. Ngunit hindi ito sumasagot. Lumipas ang 2 oras. Lumipas ang 3 oras. Halos mabaliw si Elia sa pag-aalala. Naglalakad-lakad sa sala habang umiiyak. Alas negatibo 9 na ng gabi nang marinig niya ang sasakyan ni Mon. Si Zia ay pumasok na tumatawa. Dala ang isang malaking bag na puno ng mga bagay mula sa isang amusement park. Sa likod niya, kalmadong lumakad si Mon na may ngiting mapanukso. Saan kayo galing? Mahal, bakit mo kinuha si Zia nang hindi nagsasabi? Halos mamatay ako sa pag-aalala. Sigaw ni Elia. May luha at galit ang boses. Dinala ako ni Daddy sa Wonderland Park. Mommy! Ang saya-saya. Masayang bulalas ni Zia. Malamig na tiningnan ni Mon si Elia. Ano ngayon? Ako ang ama niya. May karapatan akong kunin ang sarili kong anak. Bukod pa rito, wala ka namang ginagawa sa bahay. Pero dapat sinabi mo sa akin. Para sirain mo ang kasiyahan namin sa drama mo. Doon. Naamoy ni Elia. Ito ay pabango ng babae. Isang malambot ngunit hindi pamilyar na amoy na kumakapit sa damit ni Mon. Hindi ito pabango ni Elia. Hindi rin ito ang kulog na karaniwang suot ni Mon. Mahal. Ikaw. Sinundan ni Mon ang direksyon ng tingin ni Elia. Alam niyang naamoy na ito ni Elia. Hindi siya kumislot. Sa halip, umiti siya. Naghihintay siya na tumakbo si Zia sa kanyang kwarto para ilagay ang kanyang mga bagong laruan. Nang silang dalawa na lang, lumapit si Mon kay Elia. Ang kanyang mukha ay napakalapit. At ang boses niya ay mahinang naghugas. Puno ng kamandag. Napansin mo ba? Inakala mo ba talaga na mamumuhay ako habang buhay sa isang babaeng? Kasing sawa mo. Wala ka sa kalingkingan niya. Umatras si Elia. Humihingal. May ibang babae. Ang lahat ng ito, lahat ng paratang, ay walang iba kundi isang pagtatangka upang itapon siya.
upang makasama ang iba. Sino siya? Bulong ni Leah. Hindi mo na kailangan malaman. Siya ay isang matagumpay, matalino, at higit sa lahat, mas sexy na babaeng marunong sumunod sa isang lalaki. Hindi tulad mo. Nang gabing iyon, pumunta si Zia sa kwarto ni Leah. Mommy, bakit ka umiiyak? Agad na pinunasan ni Leah ang kanyang luha. Ayos lang ako. Prinsesa. Medyo masakit lang ang ulo ko. Tiningnan ni Zia ang kanyang ina nang may tingin na mahirap basahin. May sakit ka ba talaga? Mommy. Sabi ni Daddy. Dahil may sakit ka. Madalas kang malungkot at magalit. Sabi ni Daddy. Kung titira ako sa kanya mamaya, makakapagpahinga ka at gagaling ka na. Durog ang puso ni Leah. Si Mon ay nagtatanim ng lason sa isip ng kanyang maliit na anak. Minanipula niya si Zia upang maniwala na ito ay isang kilos ng kabutihan. Upang iwan siya dahil may sakit ang kanyang ina. Niyakap ni Leah si Zia ng mahigpit. Zia, makinig ka sa akin. Wala akong sakit. Mahal na mahal lang kita. Pangako. Hindi na ako magagalit pa. Ngunit nagawa na ang pinsala. Nakita ni Leah ang pag-aatubili sa mga mata ng kanyang anak. Simon, na nakikinig sa usapan mula sa pintuan, ay ngumisi lang sa dilim. Nilampasan niya si Leah na tulala pa rin. At mahinang tinapik ang balikat ng kanyang asawa. Nagkukunwaring may pakikiramay. Ay enjoy mo ang oras mo. Panunuyan ni Mon ng mahina sa tainga ni Leah. Maya-maya. Ayaw na niyang tawagin kang mommy. Ang pagdinig sa mediation ay isang malupit na biro. Nakaupo sila sa isang maliit, masikip na silid. Sinubukan ng mediator na itinalaga ng korte na humanap ng kalagitnaan. Ramon. Si Leah ay hindi humihingi ng marami. Panimula ni Attorney Benitez ng may kalmadong boses. Gusto lang niya ang custody ni Zia. O kahit shared custody. Tungkol sa ari-arian. Maaari natin itong pag-usapan. Bago matapos si Attorney Benitez. Si Attorney Salvador. Na may magandang damit at mahal ang suit. Ay mabilis na sumabat. Walang dapat pag-usapan. Matigas na sabi ni Attorney Salvador. Ibinagsak niya ang file na hawak niya sa lamesa. Malinaw ang posisyon ng aming kliyente. Si Leah ang nabigong partido sa kasal na ito. Napatunayan na nabigo siya sa pagmamantini ng bahay. At sa pagpapalaki ng bata. Hinihingi ng aming kliyente ang buong custody para sa kinabukasan ni Zia. Nakaupo si Mon sa tabi niya na walang ekspresyon. Na para bang siya ang biktima. Gusto ko lang ang pinakamahusay para sa anak ko. Sabi niya nang may tono ng peking kalungkutan. Ang pagkuha sa ina niya ay ang pinakamahusay para sa kanya. Nanginginig si Leah. Tumawa si Attorney Salvador. Leah, kung patuloy ka pang magpupumilit, dadalhin namin ito sa paglilitis. At sinisigurado ko sa iyo, ang lahat ng ebidensya na mayroon kami ay magpapahiya sa iyo. Ang mga litrato, ang mga credit card statements, ang patotoo ng eksperto. Mas mabuti pa na pirmahan mo ang kasunduan na ito. Naging mabait ang aming kliyente. Sa pagpapahintulot sa iyo na umalis sa bahay nang walang anumang countersuit. Umalis sa bahay ko nang walang anuman at wala si Zia. Baliw ka ba? Sigaw ni Leah. Sinubukan ng mediator na mamagitan. Ngunit si Mon at ang kanyang lawyer ay hindi natitinag. Ganap na nabuwag ang mediation.
Tinapik ni Attorney Benitez ang balikat ni Ilya habang umaalis sila. Magpakatatag ka. Leah. Magsisimula na ang tunay na laban ngayon. Lumapit ang unang araw ng paglilitis. May buhol sa tiyan ni Ilya mula pa umaga. Pinaalalahanan siya ni Attorney Benitez na manatiling kalmado sa lahat ng paraan. Ang courtroom ay malamig at nakakatakot. May matataas na kahoy na dingding. Mabibigat na upuan. At ang gavel ng hukom. Na mukhang napaka-otoridad. Nakaupo si Mon sa kabilang panig. Mukhang napakakumpiyansa kasama si Attorney Salvador. Nagsimula ang paglilitis. Si Attorney Salvador ang una. Nagsalita siya ng matatas at malakas at sigurado ang boses. Ipinakita niya ang kanyang bersyon ng mga katotohanan. Ipinakita niya ang mga litrato ng magulong bahay. Nagpaparatang kay Leah na isang tamad at maruming may bahay. Ipinakita niya ang mga credit card statements. Nagpaparatang kay Leah na wasteful, mapag-aksaya at irresponsable sa pananalapi. Kagalang-galang na hukom. Dramatikong sabi ni Attorney Salvador. Habang ang aking kliyente, si Mon, ay nagtatrabaho ng husto upang kumita ng pera. Ang kanyang asawa ay nasa bahay. Sinasayang ang pera at pinapabayaan ang kanyang anak at ang kanyang tahanan. Gusto ni Leah na sumigaw na ang lahat ay kasinungalingan. Na isinabit siya ni Mon. Na ginamit ni Mon ang card. Na sinadya niyang kumuha ng litrato habang may sakit si Leah. Ngunit ang tanging magagawa niya ay kurutin ang kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Pinigilan siya ni Attorney Benitez nang may nakasisiguro na tingin. Nang si Attorney Benitez na ang turno. Sinubukan niyang pabulaanan. Ipinaliwanag niya na ang mga litrato ay kinuha ng wala sa konteksto. Ipinaliwanag niya na ang mga credit card statements ay ginamit ni Mon. Mismo. Ngunit ang kanyang argumento ay mahina. Ito ay salita ni Ilya. Laban sa pisikal na ebidensya na ipinakita ni Attorney Salvador. Ang hukom ay nagtatala. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi nababasa. At pagkatapos, dumating ang sandali na pinakakinatatakutan ni Ilya. Ang nagpetisyon ay tumatawag sa kanyang expert witness. Sabi ni Attorney Salvador. Dr. Valerie. Child psychologist. Bumukas ang pinto ng courtroom. Pumasok ang isang babae. Pinigil ni Leah ang kanyang hininga. Ang babae ay maganda. Napaka-elegante. Nakatali ang buhok ng maayos. Suot ang isang profesional na blazer. At naglakad ng may kumpiyansang hakbang. Hindi siya mukhang masamang babae. Mukha siyang nakakumbinsi. Nang kinuha ng babae ang kanyang panunumpa. Naamoy ni Ilya ang parehong pabango. Ang parehong amoy na kumapit sa damit ni Mon ng gabing iyon. Napatigil ang puso ni Ilya. Siya iyon. Ang kabit ni Mon. At nagpapanggap siyang child psychologist. Umupo si Valerie sa witness box. Nagsalita siya ng kalmado. Malinaw ang kanyang pagbigkas. Gumagamit ng mga psikolohikal na termino na mukhang napaka-propesyonal. At kahanga-hanga. Opo. Kagalang-galang na hukom. Nagsimulang magpatotoo si Valerie. Sinasagot ang tanong ni Attorney Salvador. Nagsagawa ako ng observation sa natural na pag-ugali ni Ginang. Leah at ng kanyang anak na si Zia sa nakalipas na 3 buwan. At ano ang iyong mga natuklasan? Doktora? Tanong ni Attorney Salvador. Binuksan ni Valerie ang kanyang mga tala. Ang aking mga natuklasan ay lubhang nakababahala. Natagpuan ko ang isang pattern ng pag-ugali kay Ginang.
Lea na may tendensyang maging hindi consistent at emosyonal na volatile, pabago-bago. Mayroong mga senyales ng malaking emotional distress. Nagsimulang idetalya ni Valerie ang mga kasinungalingan isa-isa. Ginagawang nakamamatay na sandata ang mga katotohanan. Unang observation sa isang shopping mall, si Ginang. Lea ay marahas na hinila si Zia. Sinasabihan siya ng malakas na nagpaiyak kay Zia sa takot sa harap ng mga tao. Ipinapakita nito ang mababang kapasidad para sa emotional regulation. Ipinikit ni Lea ang kanyang mga mata. Naalala niya ang araw na iyon. Halos ihulog ni Zia ang sarili sa maling escalator. At sumigaw at hinila siya ni Lea sa gulat. Zia! Mag-ingat ka! Hindi siya galit, takot lang siya na masaktan si Zia. Ngunit ginawa ito ni Valerie na verbal abuse. Pangalawang observation sa isang parke. Patuloy ni Valerie. Si Ginang. Lea ay mukhang mas abala sa kanyang telepono. Pinapabayaan si Zia na naglalaro ng mag-isa. Nang nadapa si Zia, hindi agad napansin ni Ginang. Lea. Nang mapansin niya, ang kanyang reaksyon ay exaggerated at may tendensya sa hysteria. Nalalo pang nagtrauma kay Zia tungkol sa pagkadapa. Isa pang kasinungalingan. Naalala ni Lea. Nagte-text siya tungkol sa grocery list na hinihingi ni Mon. Nadapa si Zia. At si Lea ay talagang natakot. Tumakbo siya agad. Niyakap. At inaliw si Zia. Ang kanyang reaksyon ay ng isang nag-aalalang ina. Hindi isang hysterical na ina. Ang aking konklusyon. Sabi ni Valerie. Nakatitig sa hukom ng matatag ang boses. Ay si Ginang Lea ay walang matatag na emosyonal na kapasidad upang magpalaki ng 7 taong gulang na bata. Mayroong malakas na senyales ng parentification syndrome. Kung saan si Ginang Lea ay subconsciously na ipinoprojekta ang sarili niyang kalungkutan at mga problema sa emosyon sa bata. Para sa mental health ni Zia, mahigpit kong inirerekomenda ang buong custody para sa ama. Si Ginoong Ramon, na siyang mas matatag na figura. Tumahimik ang silid. Ang patotoo ni Valerie ay napakalakas. Napakakasyentipiko. Napakamapanira. Tahimik na umiyak si Lea. Kasinungalingan. Bulong niya kay Attorney Benitez. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Siya ang kabit ni Mon. Siya iyon. Kumalma ka. Lea. Tensyonado na sagot ni Attorney Benitez. Huwag kang mag-react. Iyan ang gusto nila. Tumayo si Attorney Benitez para sa cross-examination. Doktora Valerie. Sigurado ka ba na makakagawa ka ng ganoong seryosong diagnosis? Batay lamang sa mga distance observations. Bahagyang umiti si Valerie. Sa kabaligtaran. Counselor. Ang mga natural na observations. Nang hindi alam ng paksa. Ay ang pinakatumpak. Walang manipulasyon. Ito ay puro. Tunay na pag-ugali. Binayaran ka ni Ginoong Ramon para sa patotoo na ito. Tama ba? Ako ay binayaran para sa aking profesional na serbisyo. Counselor. Hindi para sa aking mga konklusyon. Ang aking mga konklusyon ay objective at batay sa datos mula sa field. Matalinong bawi ni Valerie. Si Attorney Benitez ay naipit. Napakahusay ni Valerie sa pag-iwas. Sinaklaw niya ang lahat ng butas. Nag-adjourn ang paglilitis para sa araw na iyon. Umalis si Lea sa silid na nanginginig ang mga binti. Naramdaman niyang sirang-sira siya. Nakita niya si Mon na bahagyang nakangiti.
Tumango kay Valerie nang may tingin ng kasiyahan. Sa lobby. Sumandal si Leah sa dingding at humagulgol. Talo na tayo. Attorney. Talo na tayo. Nasa kanila na ang lahat. Tahimik si Attorney Benitez sandali. Pagkatapos, tinitigan niya si Mon at Valerie, na magkasamang naglalakad sa malayo. Discreet na magkahiwalay ngunit hindi naman ganap na magkalayo. Hindi pa. Leah. Sabi ni Attorney Benitez ng mahina. Nakakunot ang noo. Alam kong may mali. Ang paraan ng pagtingin niya kay Mon. Kapag akala niya walang nakakakita sa kanya. Hindi iyon ang paraan ng pagtingin ng isang profesional na psychologist sa isang kliyente. Bumaling si Attorney Benitez kay Leah. Kailangan nating alamin kung sino talaga siya. Ilang araw bago ang susunod na pagdinig. Tinawagan ni Attorney Benitez si Leah sa kanyang opisina. Mukha siyang pagod. Ang tumpok ng mga papel sa desk ay mukhang mas makapal kaysa dati. Leah. Sinubukan kong i-trace ang background ng babae. Diretsong sabi ni Attorney Benitez. Ang resulta ay iba sa inasahan natin. Kumaba ang puso ni Leah. Anong ibig mong sabihin? Attorney. Ang kanyang mga credentials ay malinis. Masyadong malinis. Buntong hininga ni Attorney Benitez. Kinukuskos ang tulay ng kanyang ilong. Siya ay rehistrado sa Psychological Association. May rehistradong practice clinic. Ang lahat ng dokumentasyon ay perpekto. Alinman sa siya ay isang tunay na psychologist na binayaran ni Mon upang magsinungaling. O ginawa ni Mon ang buong pagkakakilanlan na ito. Nang napakalinis. Ang totoo. Hindi natin siya pwedeng atakihin sa pagpaparatang na siya ay peking psychologist. Aalisin agad ng korte ang ating pag-angkin. Ang maikling pag-asa na hawak ni Leah ay agad na naglaho. Kaya, hindi natin mapapatunayan na nagsisinungaling siya. Hindi. Hindi lang natin mapapatunayan na hindi siya psychologist. Sabi ni Attorney Benitez. Ang tanging paraan ay pabulaanan ang kanyang patotoo. At iyon ay nangangahulugan na kailangan mong magpatotoo. Leah. Seryosong tiningnan ni Attorney Benitez si Leah. Kailangan mong ikwento ang buong panig ng kwento mo. Tungkol sa mga litrato. Tungkol sa credit cards. Tungkol sa pag-uugali ni Mon. At ang pinakamahalaga, hindi ka dapat ma-upset sa emosyon. Tiyak na susubukan ni Attorney Salvador na galitin ka. Gusto niyang magmukha kang hysterical sa harap ng hukom. Eksakto tulad ng inilarawan sa iyo ni Valerie. Tahimik na tumango si Leah. Gagawin ko. Attorney. Susubukan ko. Dumating ang araw. Si Leah na ang turno upang umupo sa witness stand. Matapos manumpa. Nagsimula si Attorney Benitez sa mga mahinahong tanong. Ginagabayan si Leah na ikwento ang kanyang buhay bilang isang may bahay. Ipinaliwanag ni Leah sa isang boses na sinisikap na manatiling kalmado hanggat maaari. Nagsalita siya tungkol sa kung paano niya iniwan ang kanyang trabaho upang tumuon sa pag-aalaga kay Zia. Ipinaliwanag niya ang kanyang routine mula madaling araw hanggang gabi. Tungkol sa mga litrato ng magulong bahay. Leah. Maaari mo bang ipaliwanag ang konteksto? Tanong ni Attorney Benitez. Opo. Attorney. Ang mga litratong iyon ay kinuha ni Mon mga 2 buwan na ang nakalipas. Ako ay malubhang nagkasakit. May mataas na lagnat sa loob ng 3 araw. Sa panahong iyon, halos hindi ako makabangon sa kama. Humiling ako kay Mon na alagaan ang mga gawaing bahay.
Ngunit sinabi niya na masyado siyang abala sa trabaho. Kaya, naging napakagulo ng bahay. Wala akong enerhiya para maglinis. Paliwanag ni Ilya. At tungkol sa mga credit card statements. Ito ay isang additional card na nasa pangalan ko. Ngunit mas madalas itong hawak ni Mon. Sabi niya, ang kanyang pangunahing card ay madalas na umaabot sa limit dahil sa mga business matters. Naniniwala ako sa kanya. Hindi ko binili ang mga mamahaling bag na iyon o ang mga alahas na iyon. Hindi ko alam ang mga bayarin na iyon. Hanggat hindi ko nakita ang mga ito sa mga dokumento ng kaso. Sabi ni Ilya. Lahat ng may katapatan. Nakita niya ang ilan sa gallery na nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tumingin sa kanya ng may pakikiramay. Ngunit ang hukom ay nanatiling tahimik. Ang mukha niya ay hindi nababasa. Pagkatapos, si Attorney Salvador na ang turno. Ang tuso na lawyer ay tumayo. Inayos ang kanyang tay. At lumakad patungo sa witness stand ng may ngiting mapanukso. Ginang Ilya. Nagsimula siya sa isang matamis na tono. Kaya, ibig mong sabihin na ang iyong asawa. Si Ginoong Ramon, na nagtatrabaho ng husto at nagdadala ng pera sa bahay, ay sinadya kang isabit. Iyon ba iyon? Nautaw si Ilya. Hindi ko sinabi iyon. Sinabi ko lang kung ano ang nangyari. Pero iyon ang tunog. Ang asawa ang kumukuha ng litrato ng maruming bahay. Ang asawa ang gumagamit ng credit card. Lahat ay kasalanan ng asawa. Mukhang wala kang kasalanan sa anuman. Perpekto ka ba? Siyempre. Hindi. Hindi ako perpekto. Pero hindi ako nabigo. Hindi nabigo. Tawa ni Attorney Salvador nang may paghamak. Lia, sinabi mo na may sakit ka noong kinuha ang mga litratong iyon. Mayroon ka bang anumang medical report na nagpapatunay na ikaw ay malubhang nagkasakit? Sa loob ng 3 araw. Natahimik si Lia. Hindi ako nagpunta sa ospital. Uminom lang ako ng gamot mula sa butika. Akala ko. Gagaling ako. Kaya, walang patunay. Mabilis na inatak ni Attorney Salvador. Ito ay salita mo lang laban sa tunay na ebidensya ng litrato. Kagiliw-giliw. Lumipat si Attorney Salvador sa ibang paksa. Tungkol sa credit cards. Sabi mo, ginamit ng asawa mo ang mga iyon. Pero ang card ay nasa pangalan mo. Kailanman ba ay nagulat ka sa bangko na ang card ay ginagamit ng mali? Hindi. Kailanman ba ay sinaway mo ang asawa mo? Hindi. Wala kang sinabi. Hindi ba ito nagpapatunay na ikaw ay pabaya at irresponsable sa pananalapi? Oh. Ibig sabihin ba nito ay inaprobahan mo ang lahat ng mga pagbili? Nagtiwala ako sa kanya. Siya ang asawa ko. Tumaas ang boses ni Ilya. Bulag na tiwala. Singhal ni Attorney Salvador. Isang tiwala na sumira sa pananalapi ng pamilya. At ngayon, sinisisi mo ang iyong asawa. Hindi ako nagsisisi. Sapat na. Itinaas ni Attorney Salvador ang kanyang kamay. Bumalik siya sa kanyang lamesa at kinuha ang isang malaking nakalimbag na litrato. Itinaas niya ito para makita ng hukom at ng lahat. Kagalang-galang na hukom. Humihingi ako ng pahintulot na ipakita ang Exhibit 12. Nanlaki ang mga mata ni Ilya sa takot. Ito ay larawan niya. Siya. Sa kanyang silid-tulugan. Ilang linggo bago dumating ang mga papel ng annulment. Gulo-gulo ang buhok.
Umiiyak at sumisigaw. Ginang Lia. Maaari mo bang ipaliwanag ang litratong ito? Tanong ni Attorney Salvador ng may tono ng tagumpay. Nanginginig ng marahas si Lia. Nagsimulang umagos muli ang luha. Hindi ba ito ang tunay na patunay ng sinabi ni Dr. Valerie? Volatile emotions. Hysteria. Ito ba ang mukha ng isang may kakayahang ina? Hindi niya naiintindihan. Humagulhol si Lia. Dumadaloy na ngayon ang kanyang luha. Nang gabing iyon. Umuwi lang si Mon. Tinawag niya akong walang silbing asawa. Sinabi niya na pabigat ako. Ininsulto niya ako. Sinabi niya na hindi ako karapat-dapat maging ina ni Zia. Ginulo niya ako. Kaya, inaamin mo. Inatake ni Attorney Salvador ng walang patlang. Inaamin mo na sumigaw ka ng hysterical. Inaamin mo na nawalan ka ng kontrol. Ikaw ay emotionally volatile. Eksakto tulad ng inilarawan ni Dr. Valerie. Tama. Hindi. Sigaw ni Lia. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Isinabit niya ako. Kinuha niya ang litrato ko ng lihim matapos niya akong saktan. Siya ay isang demonyo. Siya ay ni. Sapat na. Malakas na pinalo ng gavel ng hukom. Saksi. Kumalma ka. Umupo ka. Humagulgol si Lia. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Bumagsak siya pabalik sa kanyang upuan. Sirang-sira. Kumilos siya eksakto tulad ng gusto ni Mon at Attorney Salvador. Naging hysterical siya. Nagmukha siyang hindi matatag. Naging larawan siya ng na bigong ina na kanilang ginawa. Tumingin siya sa panig ni Mon. Ang lalaki ay nakayuko ang ulo. Gumagawa ng peking mukha ng kalungkutan. Na para bang nasasaktan siya sa kawalang tatag ng kanyang asawa. Umiti si Attorney Salvador ng mayabang. Mabagal na umiling ang hukom. Ang kanyang ekspresyon ay malinaw, pumili na siya ng panig. Ang paglilitis sa araw na iyon ay natapos ng may ganap na pagkawasak para sa panig ni Lia. Sinubukan ni Attorney Benitez na aliwin siya habang umaalis sila. Ngunit naramdaman ni Lia na manhid siya. Tapos na. Attorney. Mahina niyang bulong. Ang gabing iyon ay ang pinakamahaba sa kanyang buhay. Ang pagdinig para sa sentensya ay sa susunod na araw. Alam ni Lia na matatalo siya. Mawawala si Zia sa kanya. Pumunta siya sa kwarto ni Zia. Ang kanyang anak ay natutulog na. Wala si Mon sa bahay. Siguro nagdiriwang na ng kanyang tagumpay kasama si Valerie. Umupo si Lia sa paanan ng kama. Hinihimas ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay tahimik na bumagsak sa pisngi ni Zia. At bahagyang gumalaw ang bata. Mommy! Idinilat ni Zia ang kanyang mga mata. Hating tulog. Matulog ka na ulit. Prinsesa. Bulong ni Lia. Paos ang boses sa pag-iyak. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Baka ito na ang huling yakap bilang isang ganap na ina. Gusto kong malaman mo. Ano man ang mangyari bukas. Mahal na mahal ka ni Mommy. Naramdaman ang kalungkutan ng kanyang ina. Niyakap siya ni Zia pabalik ng mahigpit. Mahal din kita. Mommy. Mabagal na binitawan ni Lia ang yakap. Doon. Nakita niya itong muli. Ang sulok ng luma. Basag na tablet ay nakausli mula sa ilalim ng unan ni Zia. Mahigpit itong hawak ni Zia. Kahit natutulog.
Hindi maintindihan ni Ilya kung bakit si Zia ay obsessed sa basag na bagay na iyon. Ngunit ng gabing iyon, sobra siyang sirang-sira para mag-isip pa ng malalim tungkol dito. Hinalikan lang niya ang kanyang anak sa noo at umalis upang harapin ang katapusan ng kanyang mundo. Ang courtroom ay mas malamig kaysa karaniwan. Mabigat at nakakasakal ang hangin ng umaga. Nakaupo si Leia ng matigas sa kanyang upuan. Namamaga at walang laman ang mga mata. Hindi siya natulog magdamag. Sa tabi niya, si Attorney Benitez ay nakatitig sa harap ng may malungkot na ekspresyon. Alam niya na ginawa na niya ang lahat ng posible. Ngunit tulad ni Ilya, humarap sila sa isang malaking pader. Ang kapaligiran sa kabilang panig ng silid ay ibang-iba. Mukhang sariwa at kumpiyansa si Mon sa isang bagong suit. Umiti siya paminsan-minsan. At nagpapalitan ng tahimik na biro kay Attorney Salvador. Ang tagumpay ay nasa harap na ng kanyang mga mata. Sa gallery, nakita ni Leia si Valerie. Ang babae ay nakaupo ng elegante. Nakasuot ng kulay cream na damit. Nakatingin kay Leia nang may bahagyang nakikitang ngiti. Ang ngiti ng nagwagi. Pumasok ang hukom. Agad na tumahimik ang silid. Ang puso ni Leia ay kumabog ng masakit. Sa usapin ng petition for annulment, ang registry number na family court case number. Nagsimula ang hukom ng formal. Ang paksa ngayon ay ang pagbasa ng hatol. Ngunit bago yun, humiling siya sa parehong partido na ipakita ang kanilang pangwakas na argumento. Tumayo si Attorney Salvador muna. Mahusay niyang sinummarize ang kanyang tagumpay. Kagalang-galang na hukom. Malakas niyang sabi. Sa panahon ng paglilitis na ito, nakita natin ang hindi maikakailang ebidensya. Ang patunay ng litrato na nagpapakita ng pagpapabaya ni Ginang Leia sa mga gawaing bahay. Ang patunay ng pananalapi na nagpapakita ng kanyang iresponsibilidad. At ang pinakamahalaga, ang patotoo ng kilalang child psychologist. Si Dr. Valerie. Na objektibo at siyentipiko. Na ipinakita ang emosyonal na kawalang tatag ng nasasakdal. Itinuro ni Attorney Salvador si Ilya. Nasaksihan pa namin ang hysterical na pag-ugali ni Ginang Leia sa courtroom na ito noong nakaraang paglilitis. Na sumusuporta sa diagnosis ni Dr. Valerie at malinaw na naitala. Bumaling siya kay Mon. Sa kabilang banda, mayroon tayong Ginoong Ramon. Isang may kakayahang ama. Matagumpay sa pananalapi. At higit sa lahat, emosyonal na matatag at tunay na nag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang anak. Kagalang-galang na hukom. Ang pagpili dito ay napakalinaw. Hindi ito tungkol sa pagpaparusa sa asawa, kundi tungkol sa pagliligtas sa bata. Para sa pinakamahusay na interes ni Zia. Hinihiling ko sa inyo na ibigay ang buong custody sa aming kliyente. Si Ginoong Ramon. At aprobahan ang kanyang hiling para sa paghahati ng mga ari-arian. Umupo si Attorney Salvador ng may ngiting mayabang. Ngayon, si Attorney Benitez na ang turno. Tumayo siya ng dahan-dahan. Tumingin sa paligid ng silid nang hindi tumitingin sa hukom. Kagalang-galang na hukom. Nagsimula si Attorney Benitez sa isang malambot ngunit matatag na boses. Ang nasaksihan natin dito ay hindi patunay. Ito ay character assassination. Isang napakahusay na pinlano na defamation. Ang mga litrato ay maaaring magsinungaling. Maaari kang kumuha ng litrato ng kusina ng pinakamahusay na chef sa mundo. Sa maling sandali at gawin itong mukhang marumi. Ang mga statement ay maaaring minanipula.
Lalo na kapag ang isang partido ay may kabuuang kontrol sa pananalapi. At ang tiwala ng iba. At ang patotoo ng eksperto. Ang patotoo ng isang eksperto. Na nagmasid lamang mula sa malayo. At nagbigay ng radikal na konklusyon mula sa ilang fragment ng insidente. Na wala sa konteksto ay mas malakas kaysa sa malalim. Na pag-ibig ng isang inang naipon sa loob ng 7 taon. Tiningnan ni Attorney Benitez ng direkta si Mon. Kagalang-galang na hukom. Hindi tayo nagliligtas ng isang bata. Nasasaksihan natin ang isang sakim na asawang sumusubok na alisin ang kanyang asawa. Nakawin ang kanyang mga ari-arian. At malupit na kunin ang tanging bagay na pinakamamahal niya. Ang kanyang anak. Si Elia ay isang mabuting ina. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses sa emosyon. Hindi siya perpekto, walang ina na perpekto. Ngunit inialay niya ang kanyang buhay kay Zia. Huwag nating hayaan na sirain ng mahusay na pinagtagpi na defamation na ito ang ugnayang iyon. Hinihiling ko sa inyo na humatol ng may konsensya. Umupo si Attorney Benitez. Tahimik ang silid. Ang kanyang argumento ay mahusay. Emosyonal. Ngunit alam ni Elia na hindi ito sapat. Ang argumento ni Attorney Benitez ay batay sa paniniwala. Ang argumento ni Attorney Salvador ay batay sa pisikal na ebidensya. At patotoo ng eksperto. Sa mata ng batas, halata na ang mananalo. Nilinis ng hukom ang kanyang lalamunan. Isinabit ang kanyang salamin. At binuksan ang makapal na file sa harap niya. Ito na ang sandali. Matapos suriin ang lahat ng mga dokumento mula sa parehong partido. Narinig ang lahat ng mga patotoo. At isinasaalang-alang ang lahat ng ebidensya na ipinakita. Nagsimula ang hukom sa isang walang ekspresyon na tono. Ang korte ay nakita na ang nagpetisyon. Si Ginoong Ramon ay nagtagumpay sa pagpapakita ng malaking ebidensya. Ipinikit ni Elia ang kanyang mga mata. Una, ang visual evidence. Ang mga litrato ay nagpakita ng pagpapabaya ng nasasakdal. Si Ginang Lia. Sa pamamahala ng sambahayan. Pangalawa, ang financial evidence ay nagpakita ng malaking kawalan ng balanse sa paggasta. Sa credit card na nasa pangalan ng nasasakdal. Bawat pangungusap ay isang hiwa ng kutsilyo. At ang pinaka-nakakasira, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay tila pangwakas, ay ang patotoo ng expert witness. Si Dr. Valerie. Tungkol sa emosyonal na estado ni Ginang Lia. Ang patotoo na ito ay, sa kasamaang palad, pinalakas ng sariling pag-ugali ng nasasakdal sa huling paglilitis. Na nagbigay sa korte ng isang napaka-nakababahala na imahe. Ng psikolohikal na kapaligiran para sa paglaki ng bata. Nagsimulang umiyak ng tahimik si Elia. Tapos na. Tiningnan ni Monsilia. At isang bahagya. Malupit na ngiti ng tagumpay ang lumabas sa sulok ng kanyang bibig. Si Valerie. Sa likod niya ay umayos ng upo sa kanyang silya. Handa ng pumalakpak. Sa lahat ng mga pagsasaalang-alang na nabanggit. At lalo na para sa pinakamahusay na interes at mental health ng menor de edad. Si Zia. Itinataas ng hukom ang kanyang gavel. Ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata. Handa nang marinig ang sentensya na sisira sa kanyang buhay. Nagpasya ang korte. Teka. Ang boses ay maliit. Ngunit pumatay ito sa katahimikan ng courtroom. Ito ay matalas at malinaw. Lahat ay sabay-sabay na lumingon patungo sa pinagmula ng boses. Sa bahagyang bukas na pinto sa likod ng silid ay nakatayo si Zia.
Nag-iisa siya. Nakauniporme pa rin sa paaralan. Malinaw na nagsiksik siya. Ang mukha ni Mon ay nagbago mula sa kayabangan patungo sa gulat at pamumutla. Zia! Anong ginagawa mo rito? Umalis ka rito. Sigaw niya nang may takot. Guardia! Zia! Umupo ka. Sinubukan ni Mon ulit ng may tensyonadong boses. Ngunit hindi gumalaw si Zia. Naglakad siya papasok sa courtroom. Ang tunog ng kanyang maliliit na yapak ay umalinggaw-ngao sa marmol na sahig. Hindi siya tumingin sa kanyang ina, na nakatulala ng nakanganga. Hindi siya tumingin sa kanyang ama. Nagalit na galit. Tumingin siya ng direkta sa hukom. Ang silid, na tahimik na naghihintay sa hatol, ay nagyelo na ngayon. Ang gavel, na malapit nang bumagsak, ay huminto sa ere. Nanlaki ang mga mata ng hukom. Nakatingin sa maliit na batang babae sa pintuan. Lumingon si Leah. Naramdaman na nahuhulog ang puso niya. Zia! Bulong niya nang hindi makapaniwala. Anong ginagawa ng kanyang anak dito? Sino ang nagdala sa kanya? Ang reaksyon ni Mon ang pinakamabilis. Ang kanyang mukha. Kanina lang ay puno ng kayabangan at tagumpay. Ay ngayon ay maputla at walang dugo. Mayroong purong takot sa kanyang mga mata. Zia! Sigaw niya. Tumaas ang kanyang boses. Wala na ang pagkukunwari ng kalmado. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka rito. Hindi ito palaruan. Guardia. Paano nakapasok ang isang bata? Umatras si Zia sa sigaw ng kanyang ama. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, naglakad siya ng mas malalim sa silid. Zia! Sabi ni Daddy. Lumingon ka at umupo. Sumigaw ulit si Mon. Halos nakatayo na. Ang kanyang lawyer, si Attorney Salvador, ay natulala rin. Tumayo siya at sumigaw sa hukom. Kagalang-galang na hukom. Ito ay isang procedural outrage. Ang paglilitis na ito ay confidential. Ang isang menor de edad ay hindi dapat narito at hindi dapat sumasabat sa paglilitis. Utusan niyo ang inyong kawani na alisin ang bata. Tulala pa rin si Leah. Naguguluhan siya. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay nagkakagulo. Dahil si Zia ay nasa kakilakilabot na lugar na ito. Ang kabilang bahagi ay nanginginig sa takot. Ano ang sasabihin ni Zia? Nagtagumpay ba si Mon sa paglason sa kanya ng lubusan? Sasabihin ba ni Zia sa hukom na mas gusto niya ang kanyang ama? Ang pag-iisip na iyon ay nagpaduwal kay Leah. Kagalang-galang na hukom. Sa pagsasaalang-alang, umalinggaw ang boses ni Attorney Benitez. Biglang pinahinto si Attorney Salvador. Ang bata na ito ay dumating ng may halatang layunin. Ito ay tungkol sa kanyang kinabukasan. Hindi natin siya pwedeng baliwalain. Itinaas ng hukom ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay malubha. Tahimik. Lahat. Umalinggaw ang kanyang boses. Tinitigan niya si Mon at Attorney Salvador. Pinatahimik ang kanilang mga protesta. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumaling kay Zia. Lumambot ang kanyang ekspresyon. Mabagal na lumapit si Zia. Ang kanyang maliliit na yapak ay umalinggaw ng malakas sa tahimik na marmol. Huminto siya sa gitna. Sa pagitan ng mga lamesa ng dalawang lawyer. Tiningnan niya ng direkta ang hukom na nakaupo sa kanyang mataas na trono. Kagalang-galang na hukom.
Sabi ni Zia nang may nanginginig ngunit malinaw na boses sa buong silid. Humihingi po ako ng paumanhin sa pagsabat. Ayos lang. Prinsesa. Sabi ng hukom ng may mas paternal na tono. Bakit ka narito? Sino ang nagdala sa iyo? Nag-iisa po ako. Dinala ako ng auntie ko. Pero nagsiksik po ako. Narinig ko po si Daddy na sinasabi na masama si Mommy. Nanlaki ang mga mata ni Mon. Zia. Mag-ingat ka sa mga salita mo. Tahimik. Ginoong Ramon. Sigaw ng hukom. Hayaan mo ang bata na magsalita. Napahawak si Lea sa kanyang bibig. Nagsimulang umagos ang luha. Lumunok si Zia, na para bang nagtitipo ng tapang. Tiningnan niya ulit ang hukom. Ang kanyang malinis na mga mata ay nagpakita ng sinseridad. Sabi ni Daddy. Masama si Mommy. Sabi ni Daddy. Madalas magalit si Mommy. Sabi ni Daddy. Hindi ako kayang alagaan ni Mommy. Patuloy niya. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ipinikit ni Lea ang kanyang mga mata. Ito na ang katapusan. Ulitin ni Zia ang lahat ng kasinungalingan ni Mon. Ngunit isang pangungusap ang nagpadilat kay Lea. Pero, pwede ko po bang ipakita sa inyo ang isang bagay? Tiningnan ni Zia ang hukom ng may nanlilimos na mata. Isang bagay na hindi alam ni Mommy. Ang parirala na iyon ay nakabitin sa hangin. Isang bagay na hindi alam ni Mommy. Kumunot ang noo ni Lea. Anong ibig niyang sabihin? Tumalon ulit si Attorney Salvador. Kagalang-galang na hukom. Ito ay kalokohan. Ang recording mula sa isang bata ay hindi maaaring gamitin bilang ebidensya. Ito ay isang pagsalakay sa privacy. Ni-record ng walang pahintulot. Ang recording na iyon ay nagpapatunay sa mga kasinungalingan ng iyong expert witness. Mabilis na bawi ni Attorney Benitez. Ito ay napaka-nakakaintriga. Sapat na ang pagtatalo. Pinalo ng hukom ang kanyang gavel. Ang kanyang mga mata, na kanina ay paternal, ay ngayon ay nagliliwanag ng matindi. Naramdaman niya na may malaking kasinungalingan. Clerk, tulungan mo ang bata na ikonekta ang device na iyon sa mga court monitor ngayon din. Hindi. Desperadong sumigaw si Mon. Hinawakan niya ang gilid ng lamesa ng puti ang mga buko. Tumutol ako. Kagalang-galang na hukom. Ito ay isang setup. Ang iyong pagtutol ay naitala na. Ginoong Ramon. Ngayon, umupo ka. Utos ng hukom. Isang clerk ang lumapit kay Zia. Mabilis at maingat na kinuha ang basag na tablet. Humanap siya ng cable. At pagkatapos ng ilang sandali, ang malalaking monitor screen sa dingding ng courtroom ay naging itim. At pagkatapos ay ipinakita ang home screen ng tablet ni Zia. Tinakpan ni Mon ang kanyang mukha. Si Valerie. Sa likod niya, ay tila nanginginig ng marahas. Si Zia, na ngayon ay nakatayo sa tabi ng clerk, ay nakatingin sa screen. Hindi siya tumingin kay Lea o kay Mon. Nakatuon siya sa kanyang misyon. Ito po. Itinuro niya ang isang video file sa gallery. Nag-click ang clerk. Lumabas ang isang video thumbnail. CJ. Prinsesa. Sabi ng hukom. I play ang video. Inunat ni Zia ang kanyang maliit na daliri. Pindutin niya ang play button sa screen. Nagsimula ang video. Ang malaking monitor screen ay kumikislap. Ang kuha ay bahagyang nanginginig at nakatagilid.
Mababa ang angle. Na para bang ni-record. Mula sa likod ng isang bagay. Narinig ang isang tahimik na tawa. Sala namin yan. Bulong ni Leah. Kinikilala ang sofa at ang malaking plant pot sa sulok ng silid. Ang video ay tila kinuha mula sa likod ng palayok na iyon. Kung saan madalas nagtatago si Zia habang naglalaro ng hide and seek. At pagkatapos, dalawang figura ang pumasok sa kuha na naitala. Si Mon at si Valerie. Hindi si Valerie na nakaprofesional na blazer tulad sa korte. Kundi si Valerie na nakasuot ng maganda at komportableng loungewear. Nakababa ang kanyang buhok. Pumasok si Mon na tumatawa at agad niyang niyakap si Valerie mula sa likod. Hinahalikan ito sa lig. Diyos ko! Isang mahinang bulalas ang narinig sa buong silid ng sabay-sabay. Nagyelo si Leah. Nakapigil hininga. Kaya, ang pabango, ang kanyang mga hinala, lahat ay totoo. Ang babaeng nagbigay ng maling patotoo upang sirain siya. Ay siya ring nakikipag-ugnayan sa kanyang asawa sa kanyang bahay. Sa kabilang panig, si Attorney Salvador ay nakatitig sa monitor ng nakanganga. Bumaling siya kay Mon nang may tingin ng takot. Na para bang sinasabi, hindi mo ito sinabi sa akin. Sa gallery. Yumuko si Valerie. Sinusubukan itago ang kanyang mukha. At pagkatapos, ang mga boses ng mga figura sa video ay narinig ng malinaw. Sa katahimikan ng courtroom. Boses ni Valerie. Sigurado ka bang gagana ang plano mo? Ang asawa mo ay napakatanga. Boses ni Mon. Tumatawa ng may katiyakan. Tanga at sunod-sunuran. Hindi siya maghihinala ng anuman. Nailipat na ang lahat ng pera sa account mo. Baby. Ha? Naramdaman ni Leah na nanghihina ang kanyang mga binti. Ang kanyang pera. Ang kanilang joint account. Ay nailipat sa account ni Valerie. Diyos ko. Bulong ni Attorney Benitez sa tabi niya. Nakapako ang mga mata sa screen. Nagpatuloy ang video. Umupo si Mon sa sofa at hinila si Valerie sa kanyang kandungan. Boses ni Mon. Paglabas ng hatol bukas. Opisyal na akong makukuha ng custody kay Zia. Ibenta na natin agad ang bahay na ito at lumipat tayo sa Switzerland. Malayo sa kanya. Boses ni Valerie. Coquettish. Pero si Zia ay mukhang napaka-attached sa ina niya. Ito ang bahagi na pinaka-nasasaktan kay Leah. Pinigil niya ang kanyang hininga. Naghihintay ng sagot ni Mon. Boses ni Mon. May paghamak. Madaling hawakan ang bata. Bigyan mo lang siya ng bagong tablet at makakalimutan na niya ang kanyang ina. Ikaw ang magiging bagong ina niya. Isang mas matalino, mas matagumpay, at mas sexy na ina. Hinalikan ni Mon si Valerie nang may pag-ibigan sa video. Sapat na. Patayin mo na. Sumigaw si Mon sa galit. Tumalon siya mula sa kanyang upuan. Sumusubok na tumakbo patungo sa lamesa ng clerk para ihinto ang video. Mga opisyal. Pigilan siya. Sigaw ng hukom sa galit. Agad na gumalaw ang dalawang gwardiya na nagbabantay sa pinto. Dinaig nila si Mon bago pa siya makalapit. Binabaluktot ang kanyang mga braso sa likod ng kanyang likod. Umiikot si Mon na parang hayop sa bitag. Bitawan niyo ako. Hindi totoo yan. Minanipula yan. Desperadong sumigaw si Mon. Patahimikin siya. Utos ng hukom. Ituloy ang video.
Gusto kong makita ito hanggang sa dulo. Nagpatuloy ang video sa paglalaro. Walang pakialam sa kaguluhan sa silid. Ngayon, si Valerie na ang nagsalita. Boses ni Valerie, medyo nag-aalala pa rin ako. Tungkol sa patotoo ko bilang psychologist. Paano kung pabulaanan ito ng lawyer ni Leah sa kanyang mga observation? Boses ni Mon. Tumatawa ulit. Inihanda ko na. Nirecord ko siya noong nakaraang linggo nang umiyak siya ng hysterical. Naalala mo? Aakitin ko siya ulit sa paglilitis. Iinsultuhin ko siya hanggang sa sumabog siya. Sisigaw siya at iiyak sa harap ng hukom. Humagulgol si Leah. Naalala niya ang kanyang patotoo. Ang litrato. Ang kanyang mga sigaw. Isinabit siya ni Mon. Boses ni Mon. Pag naging hysterical na siya, magiging perpekto ang patotoo mo. Makikita ng hukom mismo na siya ay isang hindi matatag. Baliw na babae. Walang maniniwala sa kanya. Maniniwala sila kay Dr. Valerie. Ang profesional. Sa wakas, ipinakita ng video si Mon at Valerie na nagtoast-toast ng wine glasses. Tumatawa. Tumigil ang video. Naging itim ang screen. Nanatiling tahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Ang tanging naririnig ay ang paghagulgol ni Leah. At ang humihingal na hininga ni Mon. Sa ilalim ng kontrol ng gwardiya. Lahat sa silid ang hukom. Ang mga clerk. Ang gallery. At maging si Attorney Salvador ay nakatitig sa itim na screen ng may takot. Nasaksihan lang nila ang isang napakahusay na pinlano na masamang sabuatan, fraud, perjury, money laundering, at manipulasyon ng korte. Sa gallery, nagsimulang lumingon ang ilang tao. Hinahanap si Valerie. Nandoon siya. Iyan ang babae. Sumigaw ang isang tao. Napagtanto ni Valerie na ganap siyang nakalantad. Sa takot, tumalon siya mula sa kanyang upuan at tumakbo patungo sa labasan sa likod. Si Zia, ang maliit na bayani na nanonood sa video na katatapos lang i-play, ay lumingon. Hindi siya tumingin kay Mon. Na nasupil. Tiningnan niya ang kanyang ina. Ang kanyang dalisay na mga mata ay sinalubong ang kay Leah. Napuno ng luha. Ang hukom. Namumula sa galit. Itinataas ang kanyang gavel ng mataas. Hindi niya ito ibinaba. Sa katahimikan, malakas niya itong pinalo sa desk. Tahimik. Lahat. Ipinagpapatuloy ang korte. Mga opisyal. Isara ang lahat ng labasan. Walang aalis. Arestuhin ang babaeng iyon. Si Dr. Valerie. Agad na naganap ang kontroladong kaguluhan sa silid. Ang malakas na pagpalo ng gavel ng galit na hukom ay parehong utos. At pagpapalabas ng tensyon na nagpalamig sa lahat. Ang dalawang gwardiya nakakapigil lang kay Mon. Ay ngayon ay kinalagkad siya sa isang upuan. Hindi na sumisigaw si Mon. Humihingal na lang siya. Ang kanyang mga mata ay balisa. At ang kanyang mamahaling suit ay basa sa pawis. Alam niya na tapos na. Sa likod ng pinto. Isa pang kaguluhan ang nangyari. Si Valerie. Sa takot. Hindi niya mabuksan ang malaking pinto na kakautos lang ng hukom na isara. Hinila niya ang hawakan at tinulak ng walang saysay. Mabilis siyang sinalubong ng isang female officer. Bumagsak si Valerie sa sahig. Ganap na nahulog ang kanyang profesional na maskara. Hindi na siya ang kalmado at nakakumbinsi na psychologist.
Siya ay isang natatakot na babae na humahagulgol. Eksakto ang imahe na ginamit niya sa mga litrato para isabit si Ilya. Masyadong mabilis at may kalupitan na dumating ang karma. Dalhin siya rito. Utos ng hukom ng may malamig at walang tawad na boses. Kinalagkad ng mga opisyal ang humahagulgol na si Valerie sa harap. At inupo siya sa witness stand. Na ngayon ay tila silya ng nasasakdal. Sa kabilang panig ng silid, si Attorney Salvador, ang lawyer ni Mon, ay mukhang isang natutunaw na wax doll. Ang kanyang mukha ay maputla. At ang kanyang tie ay tagilid. Hindi na siya tumitingin sa hukom. Nakatingin siya sa tumpok ng mga papel na nakasalansan sa harap niya. Walang maisagot. Ang kanyang karera at reputasyon ay nasira sa isang iglap. Ng isang video mula sa basag na tablet ng isang bata. Alam niyang sangkot siya. Maaaring hindi niya alam ang tungkol sa affair. Ngunit alam niya ang tungkol sa minanipula na ebidensya ng litrato. At ang patotoo na inihanda upang isabit si Ilya. Si Ilya mismo ay nakaupo pa rin. Pinanood niya ang eksena sa harap ng kanyang mga mata na para bang isang pelikula. Ang kanyang paghagulgol ay humupa. Napalitan ng nagyayelong gulat. Sa tabi niya, bahagyang tinapik ni Attorney Benitez ang kanyang likod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa hukom. Handa para sa huling dago. Si Zia ay nakatayo ng tahimik sa tabi ng clerk. Siya ang sentro ng kalmado sa gitna ng bagyo. Tiningnan lang niya ang kanyang ina. Na para bang sinisigurado na maayos siya. Bumuntong hininga ng malalim ang hukom at inayos ang kanyang robe. Tiningnan niya si Mon. Si Valerie. At pagkatapos ay si Attorney Salvador. Ginoong Ramon. Nagsimula ang hukom sa isang tahimik ngunit nakakatakot na boses. Ang video na iyon ay pag-aari ng iyong anak. At ni-record sa sarili mong bahay. Gusto mo pa bang igiit na ito ay minanipula? Itinaas ni Mon ang kanyang ulo. Blanko ang mukha. Siya ang nag-setup sa akin. Bulong niya. Iyon ay isang huling, kahabag-habag na pagtatangka. Ang babaeng iyon, si Valerie, ay nagplano ng lahat. Sinidyus niya ako. Nang marinig ito, agad na sumigaw si Valerie. Sinungaling. Sinabi mo sa akin na gawin ito. Sinabi mo sa akin na pakakasalan mo ako. Sinabi mo sa akin na ililipat mo ang lahat ng pera sa account ko. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Tahimik. Muling pinalo ng hukom ang kanyang gavel. Pareho kayong pareho. Ang inyong mga pag-amin ay naitala na sa court record. Bumaling ang hukom kay Valerie. Binayaran ka ba ni Ginoong Ramon upang magsinungaling sa korte? Tungkol sa psikolohikal na kapasidad ng kanyang asawa? O hindi? Opo. Humagulgol si Valerie. Ginang Valerie. Umupo ka sa stand na ito sa ilalim ng panunumpa at nagbigay ng maling patotoo. Ginamit mo ang iyong profesional na credentials upang sirain ang buhay ng isang ina. At tumulong sa isang krimen. Hindi lang mo nilabag ang iyong code of ethics. Kundi nagkasala ka sa perjury sa harap ng korte na ito. Tiningnan ng hukom si Attorney Salvador. At Attorney Salvador, alam mo ba? O dapat mo bang pinaghihinalaan na ang ebidensya na ipinakita mo? Kasama na ang patotoo na ito. Ay mali. Sinubukan mong pukawin ang saksi sa huling paglilitis. Upang umayon sa maling naratibo ng iyong kliyente. Dinungisan mo ang propesyon na ito. Aalisin ko ang iyong law license sa Ethics Committee. Yumuko si Attorney Salvador.
hindi makapagsalita. Sa wakas, tiningnan ng hukom si Mon. Ang kanyang tingin ay napakamatalim na tila binabalatan ang lalaki ng buhay. Ginoong Ramon, pumasok ka sa courtroom na ito na humihingi ng hustisya. Inakusahan mo ang iyong asawa ng pagkabigo. Inakusahan mo siya ng kawalang tatag. Hiniling mo ang kanyang mga ari-arian. At ang pinakakasuklam-suklam sa lahat. Hiniling mong ihiwalay ang isang bata sa kanyang ina. Itinaas ng hukom ang file ng kaso ni Mon at hinawakan ito. Suriin natin ang iyong kaso. Una, ang paratang na nabigo ang asawa at pinabayaan ang bahay. Napatunayang mali. Ang video ay nagpakita na nakipagsabuatan ka upang sirain siya. Ibinato ng hukom ang isang pahina mula sa file sa sahig. Pangalawa, ang paratang na ang asawa ay iresponsable sa pananalapi. At mapag-aksaya na patunayang mali. Ang video ay isang pag-amin na ninakaw mo ang pera mula sa inyong joint account. At inilipat sa account ng iyong kabit. Hindi lang ito defamation. Ito ay theft. Ibinato niya ang pangalawang pahina. Pangatlo, ang paratang na ang asawa ay emosyonal na hindi matatag. Na sinusuportahan ng maling patotoo ng eksperto. Napatunayan bilang isang hayagang scheme. Ang video ay nagpapatunay na nakipagsabuatan ka upang galitin ang iyong asawa. Lihim na i-record siya. At gamitin ito upang dayain ang korte na ito. Ibinato niya ang pangatlong pahina. Ang buong kaso mo. Tumaas ang boses ng hukom. Ay isang tumpok ng basura na batay sa mga kasinungalingan. Kasakiman. At pangangalun niya. Ganap na ibinasura ng korte ang divorce petition, petisyon para sa annulment. Na ipinakita ni Ginoong Ramon. Malakas na pinalo ang gavel. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Tiningnan niya si Attorney Benitez at Lea. Hindi titigil ang korte dito. Batay sa bagong. Hindi maikakailang ebidensya na ito. Nagpasya ang korte na protektahan ang biktima. Una, ang buong custody ng minor de edad. Si Zia ay ibinibigay ng walang kondisyon sa kanyang biolohikal na ina. Si Ginang. Lea. Napahinga ng malalim si Lea. Ang luha na dumadaloy ngayon ay luha ng kaluwagan. Tiningnan niya si Zia. Pangalawa, patuloy ng hukom. Ang kaso para sa annulment ni Ginoong Ramon ay ibinasura na. Gayunpaman, iminumungkahi ng korte na mag-file si Ginang. Laya ng countersuit ngayon din. Ginang. Lea. Gusto mo bang makipaghiwalay sa iyong asawa? Bumulong si Attorney Benitez. Huwag kang mag-alala sa technicality. Si Lea. Nang nanginginig ngunit matatag ang boses. Ay tumingin ng direkta kay Mon. Na ngayon ay talunan at nakayuko ang ulo. Opo. Kagalang-galang na hukom. Humihingi po ako ng annulment ngayon din. Mabuti. Bulalas ng hukom. Ibinibigay ng korte ang annulment kay Ginang. Lea batay sa pangangalun niya at fraud ng asawa. Buong custody kay Ginang Lea. Pangatlo. Tumayo ang hukom. Ngayon, ang lahat ng ari-arian na nasa pangalan ni Ginoong Ramon at Ginang. Valerie ay freeze agad. Nag-uutos ang korte ng isang buong investigasyon. Upang i-trace ang lahat ng pondo na ninakaw mula kay Ginang. Lea. Ang bahay na kasalukuyang tinitirhan ay idineklara na kabuuang pag-aari ni Ginang. Lea at Zia. At pang-apat. Ang boses ng hukom ay umalinggaw na ngayon sa buong silid.
Batay sa video evidence at sa mga pag-amin sa silid na ito, iniaatas ko ang agarang pag-aresto kay Ginoong Ramon at Ginang Valerie para sa maraming criminal offenses. Kasama na ang conspiracy to commit fraud, perjury, domestic theft, at tampering with evidence sa korte. Dalhin sila. Agad na kinapusan ng posas ng mga gwardiya si Mon. Ang lalaki na pumasok ng umagang iyon nang may kayabangan ay inilabas ngayon. Nang nakayuko ang ulo, nilampasan niya si Leah. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa mata ng kanyang asawa. Si Valerie ay ginapos din. Ang kanyang mga sigaw ay natuyo. Nag-iwan lamang ng namamaga at magulo na mukha. Siya ay kinalagkad palayo. Ang kanyang karera at ang kanyang kalayaan ay nawala. Si Elia ay nakaupo pa rin. Nanginginig. Umiti si Attorney Benitez mula tenga hanggang tenga. Nanalo tayo. Leah. Nanalo tayo. Hindi makapagsalita si Leah. Tumayo lang siya at mabagal na naglakad patungo sa gitna ng silid. Tumakbo si Zia patungo sa kanya. Lumuhod si Leah at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak, na para bang yayakap ang kanyang tagapagligtas. Umiyak siya sa maliliit na balikat nito. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang inang iniligtas ng kanyang maliit na bayani. Ang mga pangyayari matapos ang araw ng paghatol ay kumalat ng mabilis. Ang kwento ng basag na tablet ay nag-una sa mga balita. Ang kwento ng sakim na asawa. Ang peking psychologist. At ang 7 taong gulang na bayani ay nangibabaw sa lokal na balita sa loob ng ilang linggo. Ang unang ilang linggo ay naging malabo para kay Leah at Zia. Inasikaso ni Attorney Benitez ang lahat. Sa utos ng hukom, lahat ng ari-arian ni Mon at Valerie ay freeze. Napatunayan ng investigasyon na si Mon ay naglipat ng halos $1 milyon o katumbas na piso sa account ni Valerie sa nakalipas na taon. Ang lahat ng pera ay kinuha at ibinalik sa bagong account ni Leah. Ang malaking, malamig na bahay ay opisyal na kay Leah na. Ngunit hindi na makatira si Leah doon. Masyadong maraming masasamang alaala. Masyadong maraming anino ni Mon at Valerie sa bawat sulok. Sa pahintulot ni Attorney Benitez, ibinebenta ni Leah ang bahay. Ang kita mula sa pagbebenta ay higit pa sa sapat upang magsimula ng isang bagong buhay. Ang parusa para sa mga kontrabida ay mabilis at malubha. Dahil sa napakalaking ebidensya, si Mon ay sinentensyahan ng 12 taon sa bilangguan para sa fraud, theft, at perjury. Si Valerie, na ang mga credentials bilang psychologist ay lumabas na totoo, ngunit ginamit ng kriminal, ay sinentensyahan ng 8 taon. At ang kanyang lisensya ay permanenteng binawi. Si Attorney Salvador, ang tuso na lawyer, ay agad na inalis sa bar ng Ethics Committee at humarap sa mga criminal charges para sa kanyang pakikilahok sa sabwatan. Nababayaran na ang karma ng buo. 3 buwan matapos ang araw ng paghatol na iyon, narinig ang tawanan ng mga bata sa isang maliit, luntiang parke sa Marikina. Si Leah, na nawala na ang bigat ng pag-aalala sa kanyang mukha, ay nakangiti habang pinagmamasdan si Zia sa duyan. Lumipat sila, hindi sa isang malaking bahay, kundi sa isang simple at cozy na 3 kwartong apartment. Ito ay puno ng mga litrato nilang dalawa, at amoy ng mga cookies na nibak ni Leah. Nagsimula si Leah ng isang maliit na catering business mula sa bahay. Ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto, na laging minamaliit ni Mon, ay ngayon ay pinupuri ng maraming order.
abala at pagod siya. Ngunit masaya. Siya ay independent. Mommy. Tingnan mo. Tumakbo si Zia patungo kay Leah na nakaupo sa isang park bench. Ang kanyang mga kamay ay marumi sa lupa. Malapit na mamukadkad ang mga bulaklak. Ngumiti si Leah. Hinahaplos ang maikling buhok ni Zia. Wow! Ang galing talagang magtanim ng anak ko. Umupo sila ng magkatabi sandali. Nag-i-enjoy sa sikat ng araw ng hapon. Mayroong isang tanong na hindi pa nakukuha ni Leah ang pagkakataon na tanungin ng kalmado. Prinsesa. Mahinang panimula ni Leah. Pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Ano po? Mommy. Tiningnan siya ni Zia ng may malinaw na mga mata. Ang video sa lumang tablet bakit? Bakit mo ito ni-record? Natahimik si Zia sandali. Na para bang nag-iisip. Kasi, hindi ko gusto si Auntie Valerie. Bakit hindi mo siya gusto? Si Auntie Valerie ay nagkunwari na mabait. Umiti kay Mommy at nakipag-usap sa iyo sa mall. Pero nang pumunta si Mommy sa banyo, sinabi niya kay Daddy, ang tagal talaga ng asawa mo. At sa parke rin. Nakita niya ako. Pero sinabi niya kay Daddy na hindi ako tinitingnan ni Mommy. Pero tinitingnan ako ni Mommy. Namangha si Leah. Ang kanyang maliit na anak ay isang matalas na observer. At nang gabing iyon, patuloy ni Zia. Sabi ni Daddy. Magtatrabaho siya ng gabi. Pero narinig ko ang sasakyan niya na bumalik. Gusto kong ipakita kay Daddy ang bago kong drawing. Pero nang bumaba ako, nakita ko si Daddy na pumasok kasama si Auntie Valerie. Agad siyang niyakap ni Daddy. Natakot ako. Kaya nagtago ako sa likod ng flower pot. Kaya, doon ako nag-record. Opo. Ginamit ko ang lumang tablet para mag-record. Naalala ko. Sabi ni Mommy na kung may masasamang tao, dapat may proof. At dala ko ang lumang tablet. Uminit ang puso ni Leah. Nakalimutan na niyang nasabi niya iyon. Pero, Prinsesa, tanong ulit ni Leah. Ito ang pinakamahalagang tanong. Bakit hindi mo sinabi kay Mommy? Bakit mo ito inilihim? Nagsimulang magkwento si Zia ng mahina. Sabi ni Daddy. Hindi dapat malaman ni Mommy. Kumunot ang noo ni Leah. Sinabi iyon ni Daddy sa iyo. Opo. Sa video. Sinabi ni Daddy kay Auntie Valerie. Tanga ang asawa ko. Hindi niya malalaman. Akala ni Zia. Malaking sekreto iyon. Dahil sabi ni Daddy. Hindi dapat malaman ni Mommy. Kaya, itinago ko. Ayaw kong magalit si Daddy kung malalaman ni Mommy. Iyon ang dalisay na lohika ng isang bata. Pinalala niya ang krimen ng kanyang ama. Ngunit inilihim niya ito dahil sinabi ng sarili niyang ama na hindi dapat malaman ng kanyang ina. Kaya, bakit mo ito ipinakita sa korte? Kasi, kukunin na ng hukom si Zia kay Mommy. Sabi ni Daddy. Masama si Mommy. At si Auntie Valerie. Sinabi rin na masama si Mommy. At hindi iyon totoo. May luha sa mata ni Zia. Ayaw ko pong mahiwalay kay Mommy. Hindi masama si Mommy. Si Mommy ang pinakamahusay na Mommy. Kaya, kailangan kong ipakita sa hukom na si Daddy at si Auntie Valerie ang masama. Hindi na napigilan ni Leah ang sarili niya. Niyakap niya ng mahigpit si Zia. Umiyak siya ng luha ng kagalakan.
Sa lahat ng oras na ito, nagdusa siya sa mga paratang demon na siya ay nabigong ina. Nagduda siya sa sarili. Naramdaman niyang sirang-sira siya. Ngunit sa harap niya ay ang pinakamalakas na patunay na hindi siya nabigo. Nagpalaki siya ng isang hindi kapanipaniwalang anak. Isang dalisay. Matalas na batang babae na kayang makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan. Isang matapang na batang babae na may lakas ng loob na kumilos ng nag-iisa upang protektahan ang kanyang ina. Isang batang babae na may dalisay na kaisipan ng hustisya. Salamat, Prinsesa. Bulong ni Leah sa buhok ng kanyang anak. Salamat sa pagliligtas sa akin. Niyakap siya ni Zia pabalik. Mahal kita. Mommy. Mahal din kita. Zia. Binitawan ni Leah ang yakap at tiningnan ang maliwanag na mukha ng kanyang anak. Sa wakas, naintindihan niya. Hindi siya nabigo. Nagpapalaki lang siya ng isang bayani. At ngayon, pareho silang malaya para sa isang bagong simula. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang pag-ibig ng isang ina ay hindi matatalo ng kasakiman at panlilinlang. Kung ikaw ay isang ina na lumalaban, huwag kang sumuko. Ibahagi ang kwentong ito sa isang nanay na nangangailangan ng lakas. At huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Anong aral ang natutunan mo mula sa katapangan ni Zia? Salamat sa iyong suporta.